Tahimik na dumaan si Romel sa makipot na eskinita ng San Rafael, dala ang kanyang basket na puno ng balut. Sa kanyang edad na 27, bihasa na siya sa ganitong gawain. Bawat kanto, bawat tindahan, at bawat bahay na nadaanan niya ay pamilyar na. Tila bahagi na siya ng gabi sa bayan, isang tahimik ngunit mahalagang presensya. Lumaki si Romel sa isang simpleng tahanan sa gilid ng ilog. Ang kanyang ina ay namatay noong bata pa siya, sanhi ng matinding sakit na hindi na nagawang gamutin dahil sa kahirapan. Ang kanyang ama naman, si Mang Dencio, ay isang mangingisda na halos wala sa bahay. Palaging nasa laot si Mang Dencio, hinahanap ang swerte sa pangingisda, ngunit madalas nakapos pa rin ang kita. Romel, alagaan mo ang tindahan ng lolo mo. Madalas sabihin ng ama noong siya'y bata pa. Hindi tayo magugutom kung masipag ka lang. Sa mura niyang edad, natutunan ni Romel kung paano magbalanse ng basket ng balut sa kanyang ulo, kung paano magtawag ng mga suki, at kung paano makitungo sa mga masusungit na customer. Tinuruan siya ng kanyang lolo ng tamang pagbibilad ng itlog, ng tamang pag-alaga ng mga pato, at ng sikreto sa tamang timpla ng asin at suka na siyang nagpapasarap sa bawat balut. Romel, tandaan mo, wika ng kanyang lolo. Hindi lang ito negosyo. Kapag nalaman ng mga tao na masarap ang balut mo, babalik at babalik sila sa'yo. Kapag maganda ang serbisyo mo, ikaw ang iisipin nila tuwing gusto nilang magmeryenda. Yan ang puhunan mo, tiwala ng tao. Hindi man mayaman, naging masaya si Romel sa ganitong simpleng buhay. Ngunit nang pumanaw ang kanyang lolo, naiwan sa kanya ang responsibilidad ng pagtitinda ng balut. Simula noon, siya na ang nagpapatakbo ng maliit nilang negosyo. Bawat gabi, gumigising si Romel ng madaling araw upang ihanda ang mga itlog. Sa buong maghapon, siya ang nag-aasikaso ng mga pato, sinisigurong malusog ang mga ito at sapat ang itlog na kanilang inilalabas. Sa gabi naman, nagsisimula ang kanyang pag-iikot sa bayan, pasa ng basket sa kanyang ulo, tinatahak ang parehong mga daan, at umaasang makakabenta ng sapat para sa araw na iyon. "Balut! Pinoy! Bilhin na kayo!" Sigaw niya habang naglalakad sa gilid ng palengke. Madalas siyang nakakausap ng mga tindera at tambay, kung saan nagiging panandali ang kasiyahan ang kanyang pagdaan. "Romel, teka, bigyan mo nga ako ng 5 balut," bati ng isang matandang babae na suki na niya. "Opo, Aling Cora, heto po," masiglang tugon ni Romel. "Baka pwede mo naman akong bigyan ng dagdag na suka ha? Alam mo namang gusto ko'y maraming asim." Biro ng matanda. "Walang problema po," sagot ni Romel, sabay abot ng dagdag na suka sa maliit na plastic. Sa kabila ng kanyang pagiging masigla at magiliw, may mga gabi pa rin na nararamdaman ni Romel ang bigat ng kanyang sitwasyon. Sa kanyang murang edad, ramdam na niya ang responsibilidad ng pagiging haligi ng kanyang maliit na negosyo. May mga pagkakataong gusto niyang mangarap ng mas malaki, na sana'y magkaroon siya ng sariling karinderya o kahit maliit na tindahan kung saan hindi na niya kailangang mag-ikot gabi-gabi. Ngunit ang pangarap na ito'y tila napakalayo sa kanya. Palaging nauubos ang kinikita niya sa mga gastusin, sa pagkain, sa pangangalaga ng mga pato, at sa pagbili ng mga bagong itlog. Kapos na kapos siya upang makapag-ipon para sa kanyang plano. Minsan, sa kanyang paglalakad sa madilim na kalye, napapabuntong hininga na lang siya. "Bakit ganito lagi?" tanong niya sa sarili. "Kahit anong sipag ko, parang wala namang nagbabago." Ang mga alaala ng kanyang ina, ng kanyang lolo, at ng kanyang ama ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. "Romel," madalas niyang naaalala ang wika ng kanyang lolo, "huwag kang susuko. Ang tao, basta may diskarte, laging may paraan." Kaya't kahit naramdam niya ang bigat, bumabangon siya gabi-gabi at nagpapatuloy. Sinasabi niya sa sarili na balang araw, magbabago rin ang kanyang sitwasyon. Balang araw, makakapagtayo rin siya ng sariling negosyo. Balang araw, hindi na niya kailangang mag-ikot pa sa kalsada para magtinda. Hanggang sa dumating ang gabing iyon, ang gabing magbabago ng takbo ng kanyang buhay.
Habang nasa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa gilid ng kakahuyan. Tumigil siya, nagmasid, at sinubukang unawain kung ano ang nangyayari. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang anino ng isang tao, isang figurang nakahandusay sa damuhan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Napaisip siya kung dapat ba siyang lumapit o umiwas na lamang. Ngunit naalala niya ang mga aral ng kanyang lolo, ang pagiging maawain, ang pagtulong sa kapwa. Kaya't kahit may kaba sa kanyang dibdib, dahan-dahan siyang lumapit. "Miss, ayos ka lang ba?" Tanong niya, ngunit walang sagot. Nang makalapit siya, natuklasan niyang isa itong dalaga, sugatan at tila walang malay. "Diyos ko," bulong ni Romel sa sarili. "Anong nangyari sa'yo?" Hindi niya alam, ngunit sa gabing iyon, ang simpleng balut vendor na si Romel ay malalagay sa gitna ng isang masalimuot na kwento. Isang kwento na magdadala sa kanya sa mga hindi inaasahang pangyayari. Pagod na si Romel mula sa maghapong pagkayod. Gaya ng dati, hawak niya ang kanyang basket ng balut habang tahimik na umiikot sa mga kalye ng San Rafael. Kilala na niya ang bawat eskinita, bawat poste ng ilaw, at bawat bukas na tindahan tuwing gabi. Habang naglalakad, nadidinig niya ang mga bulungan ng mga tao mula sa mga sari-sari store at tambayan. Narinig mo ba?" Tanong ng isang lalaki sa kumpare niyang nagkukwentuhan sa gilid ng kalsada. "Oo nga, sabi nila may isa na namang babae ang nawala kagabi," sagot ng isa pa. "Di mo ba napansin? Parang sunod-sunod na, tapos walang aksyon yang mga pulis," dagdag ng isa pang tambay. Hindi makaiwas si Romel na marinig ang kanilang usapan. Mula nang mamatay ang kanyang ina noong bata pa siya, sanay na siyang magpanggap na walang naririnig. Sa isip niya, mas mabuting huwag na lang makisawsaw sa gulo ng iba. Ngunit sa mga nakalipas na linggo, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa bayan. Sa tuwing dadaan siya sa ilang kalye, mayroong ilan na tila takot lumabas. Ang iba'y nagkukumpulan sa mga tindahan na parang natatakot maiwang mag-isa. "Romel!" tawag ng isang tindera sa kanya. Si Aling Mila, isa sa mga suki niya, ay nakatayo sa pintuan ng kanyang maliit na sari-sari store. "Oh, Aling Mila, balut ho ba?" tanong ni Romel habang inilalapit ang kanyang basket. "Dalawa nga. Pero teka, narinig mo na ba yung mga chismis?" bulong ni Aling Mila habang inaabot ang bayad. "Hindi ho ako mahilig makinig sa chismis sagot ni Romel, pilit na iniiba ang usapan. "Naku Romel, delikado na raw sa mga disoras ng gabi. Baka makita mo rin yung mga sinasabi nilang grupo," wika ni Aling Mila habang palingalinga na tila may binabantayan. "Anong grupo?" tanong ni Romel, nagkukunwaring walang alam. "Ewan ko ba? Ang sabi ng iba, may mga tao raw na naglalakad sa dilim. Hindi naman ordinaryo, basta may kakaiba raw sa kanila," paliwanag ni Aling Mila habang pinapanood si Romel na nag-aayos ng basket. "Nako, kung chismis lang ho yan, huwag niyo na po akong isali," sagot ni Romel, nangingiti kahit alam niyang hindi iyon biro para sa tindera. "Balik na ho ako sa paglalako. Salamat po." Ngunit kahit pilitin niyang huwag makinig, hindi maalis ni Romel sa isipan ang narinig. Habang naglalakad siya paalis sa tindahan, unti-unting lumalapit sa kanyang pandinig ang mga tahimik na bulungan ng gabi, ang mga chismis tungkol sa mga babaeng nawawala, ang mga kalalakihang nakikitang gumagala na hindi pamilyar, at ang mga aninong gumagapang sa dilim. Isang gabi, sa isang tahimik na eskinita na madalas niyang dinaanan, nakarinig si Romel ng kakaibang tunog. Huminto siya, hawak ang kanyang basket, at tahimik na nakinig. Sa likod ng mga puno at sa gitna ng katahimikan, naroon ang tunog ng parang marahang yabag, hindi pangkaraniwang ingay ng gabi. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit pilit niyang pinapakalma ang sarili. "Romel, huwag kang magpapadala sa takot," bulong niya sa sarili. Ngunit habang tumatagal, nararamdaman niyang parang may presensyang sumusunod sa kanya. Luminga siya sa paligid, ngunit wala siyang makita. Nagpatuloy siya sa paglalakad, pilit na binabaliwala ang kaba.
Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang malamig na hangin na sumisingit sa bawat anino. Minsang dumaan siya sa palengke na halos wala ng tao, isang matandang lalaki ang nakatayo sa isang sulok. Nakita niya si Mang Lucio, isang kilalang manggagawa ng karne na tila balisa. "Romel! Hoy Romel! Halika nga," tawag nito sa kanya. "Bakit ho?" sagot ni Romel habang papalapit. "Nakakita ka na ba ng mga nilalang na hindi mo kilala?" tanong ni Mang Lucio habang sumisilip sa paligid. "Hindi ho." "Bakit ho? May nakita ba kayo?" tanong ni Romel. "Ay, hindi. Wala naman. Pero mag-ingat ka lang. Delikado na ang gabi ngayon," sabi ni Mang Lucio bago siya nagmamadaling umalis. Habang papalayo si Mang Lucio, naramdaman ni Romel ang panibagong alon ng kaba. Ngayon, hindi na niya maiwasang isipin na may totoo sa mga usap-usapan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na huwag makialam, tila unti-unti siyang hinihila ng misteryo. Sa tuwing naglalakad siya sa madidilim na bahagi ng bayan, ang bawat tunog ng yapak, ang bawat anino sa sulok, at ang bawat ihip ng malamig na hangin ay nagdadala sa kanya ng tanong. Ano nga ba ang nangyayari sa bayan ng San Rafael? Sa kabila ng lahat ng ito, pilit niyang itinutuloy ang kanyang hanapbuhay. Ayaw niyang magpadaig sa takot, ngunit alam niyang hindi na normal ang mga nangyayari. Lumalalim ang gabi, ngunit sa bawat hakbang ni Romel, ramdam niyang tila papalapit siya sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang bagay na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Pataas na ang buwan sa kalangitan, at tila nagiging mas tahimik ang paligid. Sa bawat hakbang ni Romel sa makitid na daan ng kakahuyan, dama niya ang malamig na hangin na bumabalot sa kanyang katawan. Ang ilaw ng kanyang maliit na flashlight ay bahagyang ginagabayan siya, ngunit marami pa ring bahagi ng paligid ang natatakpan ng dilim. Dito siya madalas dumadaan kapag gusto niyang paikliin ang ruta. Isang shortcut papunta sa mas mataong lugar kung saan madalas naroon ang kanyang mga suki. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang pakiramdam ang nakapaloob sa kanyang tahimik na paglalakad. Habang papalapit siya sa gitna ng kakahuyan, napatigil si Romel. Sa malayo, sa gilid ng damuhan, may natanaw siyang figura. Hindi niya ito maaninag ng maayos sa una. Pinatay niya ang flashlight, umasa na lang sa mahina, ngunit malinaw na liwanag ng buwan. May kung anong gumagalaw, parang tao, ngunit hindi rin siya sigurado. Sa kaba at pag-usisa, dahan-dahan siyang lumapit, hawak ang basket ng balut na tila naging mas mabigat kaysa dati. "Hello?" Maingat niyang tawag, mahina ngunit sapat upang marinig. Walang sumagot. Lumapit pa siya ng ilang hakbang, pilit na inuunawang maigi kung ano ang kanyang nakikita. Nang makarating siya sa distansyang sapat upang malinaw na makita ang figura, tila nanigas si Romel sa kanyang kinatatayuan. Isang babae, mga nasa edad 20, ang nakahandusay sa damuhan. Punit-punit ang kanyang damit at kita ang mga galos sa kanyang mga braso at binti. Mukhang hinang-hina ito, bahagyang gumagalaw ngunit walang sapat na lakas upang magsalita. "Miss?" tanong ni Romel, ngunit wala siyang narinig na tugon. Nilapitan niya ito, nanginginig sa kaba. Iniisip niya kung dapat ba siyang tumakbo at humingi ng tulong o manatili at subukang tumulong agad. Ngunit sa kanyang kalooban, hindi niya maatim na iwan ito sa ganoong kalagayan. Dahan-dahan niyang inilagay ang basket sa gilid, lumuhod, at maingat na idinampi ang kamay sa balikat ng babae. "Miss, anong nangyari sa'yo?" Mahinang tanong niya, umaasang marinig ang kahit anong sagot. Ngunit nang sumilay ang liwanag ng buwan sa mukha ng babae, napansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa leeg ng babae, may isang marka, isang kakaibang tattoo o ukit na tila hindi pangkaraniwan. Bahagyang napaatras si Romel, at sa kabila ng malamig na hangin ng gabi, naramdaman niya ang pagtulo ng pawis sa kanyang noo. Ang marka na yan, bulong niya sa sarili, pilit na inuunawang maigi kung saan niya ito nakita o narinig. Naalala niya ang mga kwento ng matatandang taga San Rafael. Mga kwento tungkol sa nawawalang kababaihan, mga sinasabing kinidnap
o tinangay ng isang grupo at sinasabing tinatatakan ng ganitong klaseng marka. Hindi niya lubos na pinaniniwalaan ang mga tsismis noon, ngunit ngayon, narito mismo sa harap niya ang ebidensya. Paano nangyari ito? Tanong ni Romel. Hindi na sigurado kung ang tanong ba'y para sa dalaga o para sa sarili niya. Biglang gumalaw ang babae, bahagyang umungol, at pilit na idinilat ang kanyang mga mata. "Titulungan mo. Ako." Mahina nitong sabi, halos hindi marinig. Oo, huwag kang mag-alala, tutulungan kita." Mabilis na tugon ni Romel. Inilapit niya ang kanyang sarili, sinubukang alalayan ito upang maayos ang kanyang pagkakahiga. "Huwag kang magsalita masyado, hahanapin kita ng tulong," dagdag niya, ngunit tila nawawala sa ulirat ang dalaga. Habang naroon si Romel, pilit niyang inaalala ang mga detalye ng mga narinig niyang tsismis. Isa ito sa mga nawawalang babae. Hindi siya maaaring magkamali. Pero paano niya ito dadalhin sa ligtas na lugar? Sino ang dapat niyang lapitan? Ano ang gagawin niya kapag nalaman ng mga taong may kinalaman dito na may alam na siya? "Ang mahalaga ngayon, dalhin kita sa mas ligtas na lugar." Bulong niya, tila nagbibigay din ng lakas ng loob sa sarili. Maingat niyang itinaas ang dalaga, isinukbit ang kanyang basket sa likod, at inumpisahang buhatin ito patungo sa pinakamalapit na lugar na sa tingin niya ay maaaring mapagkanlungan. Sa bawat hakbang, pakiramdam ni Romel ay mas bumibigat ang sitwasyon. Hindi na lang ito tungkol sa simpleng paglalako ng balut o pakikinig sa mga tsismis. Ngayon, siya na mismo ang nakakita ng isa sa mga nawawalang kababaihan, ang pinaniniwalaan niyang sagot sa matagal ng misteryo ng San Rafael. Tahimik na nagising ang dalaga sa maliit na silid ng barong-barong. Ang liwanag ng araw na pumapasok sa siwang ng dingding ay bahagyang tumama sa kanyang mukha. Hawak ni Romel ang isang tasa ng mainit na kape habang maingat siyang nakatingin sa dalaga. Sa kabila ng galos sa kanyang mga braso at leeg, may kakaibang dignidad sa kanyang anyo. Tila kahit anong hirap ang pinagdaanan niya, hindi nito lubos na nawasak ang kanyang pagkatao. "Miss," mahinang sambit ni Romel, "ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo?" Ilang sandali ang lumipas bago nagbigay ng tugon ang babae. Ako si Estela." Bulong nito, halos hindi marinig ni Romel. "Estela?" Tanong niya, nanlaki ang mga mata sa narinig. Alam niyang narinig na niya ang pangalang iyon noon. Sa balita, sa mga tsismis, isang prominenteng pangalan sa San Rafael. Estela Montemayor? Bahagya lamang tumango ang babae, ngunit agad din niyang iniwas ang kanyang paningin. Tila ayaw niyang makita ang sariling refleksyon sa mga mata ni Romel, baka dahil sa hiya o marahil sa bigat ng kanyang mga alaala. Napatitig si Romel sa kanyang hawak na tasa, pilit nilalabanan ang kilabot na gumapang sa kanyang likod. Kung si Estela nga ito, ibig sabihin ay isa siyang bahagi ng matagal ng misteryo sa bayan, ang pagkawala ng anak ng mayamang pamilya Montemayor. "Miss Estela," maingat na tanong ni Romel, "ano pong nangyari sa inyo? Saan po kayo galing?" Napalingon sa kanya ang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at lungkot. Tila may gustong sabihin ngunit hirap ilabas. "Hindi ko maalala," sagot ni Estela. "Siguradong wala kang naaalala?" Usisa pa ni Romel. "Ang naalala ko lang, madilim, masakit." Bulong niyang sagot. "Tapos may mga tao. Hindi ko alam kung sino sila, pero natatakot ako. Sobra akong natatakot." Naramdaman ni Romel ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang ito simpleng pagtulong sa isang sugatang babae. May mas malalim na dahilan kung bakit natagpuan niya si Estela sa ganoong kalagayan. Naalala niya ang mga tsismis tungkol sa mga nawawalang kababaihan, at ngayon ay siya mismo ang may hawak ng patunay na totoo ang mga iyon. Ngunit paano niya ito malalabanan? Sino ang dapat niyang lapitan? Sino ang magtatanggol sa kanila kung ang pamilya ni Estela mismo ay tila walang magawa noon upang siya ay matagpuan? Alam mo po bang mahigit 1 taon na kayong nawawala?
Tanong ni Romel. Iniisip kung makakatulong ito sa dalaga na magbalik tanaw. 1 taon? Bulong ni Estela, tila hindi makapaniwala. Umiling siya, pilit na inaaninag ang kanyang mga alaala. Parang kahapon lang. Tumayo si Romel, nilagay ang tasa sa maliit na mesa at dahan-dahang lumapit sa babae. Huwag niyo na pong pilitin kung masakit po sa inyo. Ang mahalaga po ngayon, ligtas na kayo rito. Dinala ni Romel si Estela sa lumang barong-barong ng kanyang yumaong lolo. Matagal nang hindi nagamit ang lugar na iyon. Isang maliit na kubo sa gilid ng kakahuyan na dati nilang binabalikan tuwing panahon ng tag-ulan. Hindi ito kaaya-ayang tahanan, ngunit sapat na upang maitago si Estela mula sa anumang panganib. Habang sinisigurado niyang may sapat na pagkain at tubig sa loob, iniisip niya kung ano ang susunod na hakbang. Romel! Mahina ngunit malinaw na tawag ni Estela habang nakaupo sa isang lumang bangko. Bakit po? Tanong niya, tumigil sa pag-aayos ng mga gamit. Salamat sa pagligtas mo sa akin, sabi ni Estela, ngunit kita sa kanyang mukha ang kaba. Wala pong anuman, sagot ni Romel. Hindi ko po kayang baliwalain na lang kayo doon. Ngunit sa kabila ng kanyang sinabi, may bumabagabag sa kanyang isip. Bakit si Estela? Bakit siya natagpuan sa ganoong kalagayan? Sino ang gumawa nito sa kanya? At higit sa lahat, paano nila ito mapipigilan? Sa mga sumunod na araw, nanatiling tahimik ang barong-barong. Hindi lumalabas si Estela. Si Romel naman ay maingat na iniiwasan ang pag-uusisa ng mga tao tuwing magbebenta siya ng balut sa bayan. Ngunit hindi niya maiwasang madinig ang mga bulong tungkol sa mga nawawalang kababaihan. Alam niyang nasa tamang desisyon siya na iligtas si Estela, ngunit alam din niyang maaaring humarap sila sa mas malaking panganib. Romel, hindi ko alam kung hanggang kailan tayo ligtas dito, wika ni Estela habang nakatingin sa labas ng bintana isang gabi. Hindi ko rin po alam, sagot ni Romel, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Pero ang mahalaga po ngayon, hindi nila kayo makikita rito. May tiwala ako sa iyo, sabi ni Estela. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Huwag po kayong mag-alala, sagot ni Romel. Sinubukang bigyan ng lakas ng loob ang dalaga kahit siya mismo ay nagdadalawang isip sa mga susunod na mangyayari. Habang naroon sila, mas lumalalim ang pagkaunawa ni Romel na ang misteryong ito ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ni Estela. May mas malawak at mas delikadong issue sa kanilang bayan. Isang bagay na kailangang harapin kahit pa hindi niya alam kung paano sisimulan. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi niya iiwan si Estela. At kung ito man ang kanyang tadhana, haharapin niya ito, ano man ang mangyari. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumabalik ang sigla ni Estela. Bagamat kita pa rin sa kanyang katawan ang mga galos, ang kanyang mga mata ay nagiging mas matatag, mas buhay. Madalas siyang nakaupo malapit sa bintana ng barong-barong, nakatanaw sa kalangitan na tila may iniisip na malalim. Sa bawat sandali ng katahimikan, sinisikap ni Romel na huwag makialam, pero ramdam niyang may bigat na dinadala ang dalaga, mga alaala na pilit niyang binubuo sa kanyang isipan. Romel, tawag ni Estela isang gabi habang tinatahi ang punit niyang damit. May gusto akong sabihin sa'yo. Bakit po? Ano po iyon? Tanong ni Romel. Inilapag ang binabalatan niyang itlog sa isang mangkok. Sa tingin ko, unti-unti ko nang naaala ang nangyari. Kung paano ako napunta roon, sabi ni Estela habang pinipilit labanan ang pagninig ng kanyang boses. Tumigil si Romel, iniwan ang kanyang ginagawa at naupo malapit kay Estela. Anong naalala niyo, Miss Estela? Tanong niya, tila nagdadalawang isip kung gusto nga ba niyang malaman ang sagot. Nagpalinga-linga si Estela, siniguradong walang ibang makakarinig. Binaba niya ang tinatahi at nag-umpisang magsalita. Ang pamilya ko, ang Montemayor, wika niya ng mabagal. May matagal ng sikreto na itinatago. Akala ko noon,
Normal lang kami. Akala ko, ang yaman namin ay galing sa maayos na negosyo at sipag ng mga magulang ko. Huminto siya, parang nilulunok ang bigat ng susunod niyang sasabihin. Pero hindi pala ganon. Ang totoo, matagal na kaming bahagi ng isang grupo. Isang kulto. Hindi makapaniwala si Romel. Kakulto? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, hindi maitagong may takot sa kanyang boses. Ang kultong ito, patuloy ni Estela, matagal nang umiral sa San Rafael. Isa itong lihim na samahan ng mga mayayamang pamilya. Ang sabi nila, ang bawat ritual ay para mapanatili ang kasaganaan ng mga miyembro. Ang akala ko noon, parte lang ito ng mga tradisyon, mga salo-salo, mga pag-aalay ng bulaklak at prutas. Pero, hindi pala. Tila namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi lang basta prutas o bulaklak ang inaalay. Ang nais nila ay buhay, tao. Biglang bumigat ang hangin sa maliit na barong-barong. Hindi alam ni Romel kung ano ang sasabihin. Miss Estela, mahina niyang tanong. Anong ibig mong sabihin? Isa ba kayo sa mga... Tumango si Estela. Hindi niya magawang tapusin ang salita ni Romel. Oo, ang pamilya ko ang nagdala sa akin sa ritual. Akala ko'y para lang sa isang seremonya ng pasasalamat. Pero nagulat ako nang nakita ko ang altar, ang mga kandila, at ang mga tao roon na nakaitim. Nakapiring ako noong dinala nila ako sa gitna. Huminga siya ng malalim, halatang hirap alalahanin ang mga detalye. Naririnig ko ang mga tinig nila, bumubulong ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Tapos, may naramdaman akong malamig na bakal sa leeg ko. Akala ko katapusan ko na. Napahawak si Romel sa kanyang mga tuhod. Hindi niya akalain na may ganoong klaseng sikreto ang pamilya Montemayor, ang pamilyang tinitingala ng buong San Rafael. Paano kayo nakatakas? Tanong niya sa wakas. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin. Siguro dala ng takot, siguro dala ng galit. Basta, nagwala ako. Tinanggal ko ang piring, itinulak ang isang nakabantay sa akin, at nagtakbuhan kami. Ang natatandaan ko lang, tumakbo ako ng tumakbo sa kagubatan. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Basta ang alam ko lang, kailangan kong makalayo. Hanggang sa naramdaman kong bumagsak na lang ako sa damuhan. Pagod, sugatan, at halos mawalan na ng malay. At doon muna ako natagpuan. Napabuntong hininga si Romel. Biglang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Sa bawat salaysay ni Estela, lalong lumilinaw ang larawan ng kasamaan sa likod ng misteryo. Hindi pala simpleng nawawala ang mga babae sa bayan natin, sabi ni Romel, halos pabulong. May mas malalim na dahilan, at ang kultong to, sila pala ang nasa likod ng lahat. Tumango si Estela, at sa unang pagkakataon, nakita ni Romel ang tapang sa kanyang mga mata. Romel, wika niya, hindi na ako babalik sa pamilya ko. Hindi ko na kayang ituloy ang buhay na iyon. Ayoko nang maging bahagi ng anumang ritual, ng anumang kasinungalingan. Hindi kita pababayaan, sagot ni Romel. Hanggat kaya ko, iingatan kita. Pero, huminto siya. Iniisip ang susunod niyang sasabihin. Hindi pa tapos ito. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo, hindi pa tayo ligtas. Kung hinanap ka nila noon, baka hinahanap ka pa rin nila ngayon. Nagkatitigan silang dalawa. Bagamat takot at pag-aalinlangan ang nangingibabaw, naroon din ang isang tahimik na pangako. Sa kabila ng madilim na lihim, sa kabila ng panganib na bumabalot sa kanilang sitwasyon, nagkaroon ng layunin si Romel na protektahan si Estela at harapin ang kultong nagdala ng takot at kasamaan sa kanilang bayan. Ang lihim ng Montemayor ay hindi na lamang isang kwento o alamat. Ito ay tunay at nasa harapan niya ang patunay. Ngayon, kailangang pag-isipan ni Romel kung paano nila haharapin ang lahat ng ito, sapagkat alam niyang hindi pa tapos ang peligro. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat si Romel sa kanyang mga kilos. Iniiwasan niyang mapansin ng mga tao, ngunit nagsimula siyang mag-usisa ng dahan-dahan sa mga matatandang taga San Rafael.
Hindi naging madali ang pag-alam sa tunay na katauhan ng nasa likod ng kulto. Karamihan sa mga nakausap niya ay natatakot magsalita o nagkukunwaring walang alam. Subalit may iilan na tila may hinanakit, mga taong napilitang manahimik dahil sa takot sa posibleng ganti. Romel, bulong ng isang matandang babae na dating alalay ng pamilya Montemayor. Huwag ka nang makialam sa bagay na yan. Aling Bening, kailangang malaman ko, sagot ni Romel habang nakaupo sa bangkong kawayan sa bakuran ng matanda. Hindi na ito tungkol lang kay Estela. Kailangan kong malaman ang totoo para matulungan ko siya. Napatingin si Aling Bening sa paligid, siniguradong walang ibang nakikinig bago bumulong. Don Marcelo, siya ang leader nila. Pero Romel, mag-ingat ka. Kilalang mabait si Don Marcelo sa publiko, pero hindi mo alam kung gaano siya kalakas. Marami siyang koneksyon, maraming tao ang natatakot magsalita laban sa kanya. Napapitlag si Romel sa narinig. Ang pangalan ni Don Marcelo ay kilala sa buong San Rafael bilang isang respetadong negosyante at philanthropist. Laging bukang bibig ng mga tao ang kanyang kabutihan, ang pagpapakain sa mga mahihirap tuwing Pasko, ang donasyon niya sa simbahan, at ang kanyang suportang pinansyal sa mga proyekto ng bayan. Hindi makapaniwala si Romel na ang isang taong tulad niya ay may kinalaman sa isang madilim na kulto. Aling Bening, may iba pa ho ba kayong nalalaman? Paano siya naging leader ng kulto? Tanong ni Romel, pilit na kinakalma ang sarili. Matagal na ang kultong yan, Romel. Bago pa ako manganak, naririnig ko na ang pangalan ni Don Marcelo bilang isa sa mga tagapag-alaga ng kasaganaan ng mga pamilya rito. May mga seremonya, may mga alay. Hindi ko alam ang buong detalye, pero ang sigurado ko, hindi basta-basta ang koneksyon niya. Bawat galaw nila, planado. Napailing si Aling Bening. Huwag kang basta-basta magsasalita. Mas mabuti pang walang makaalam na nagtatanong ka. Hindi alam ni Romel kung ano ang dapat niyang gawin sa impormasyong nakuha. Sa kanyang isipan, naisip niyang hindi lamang ito laban para sa kaligtasan ni Estela. Ang kultong ito ay tila bahagi na ng kasaysayan ng bayan. Kung si Don Marcelo nga ang nasa likod nito, paano niya ito mahaharap? Paano niya maipapaliwanag sa mga tao na ang kanilang iginagalang na negosyante ay may madilim na lihim? Sa gabing iyon, iniisip niya ang mga kwento ni Aling Bening habang binabantayan si Estela. Habang nakaupo sa tabi ng barong-barong, tinanong niya ito, Miss Estela, may narinig ka na ba tungkol kay Don Marcelo? Nag-isip ng sandali si Estela bago sumagot. Oo, naririnig ko noon na siya ang tumutulong sa mga pamilya kapag may problema. Pero, tila nag-alinlangan siya. Pero ano? Usisa ni Romel. Pero may mga gabi na bumibisita siya sa bahay namin kasama ang iba pang miyembro ng pamilya. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila, pero tuwing umaalis sila, parang may nagbabago sa kapaligiran. Hindi ko maipaliwanag. Parang may kakaibang enerhiya. Muli, napagtanto ni Romel na hindi na lamang ito simpleng misteryo. Sa kabila ng kanyang pangarap na simpleng buhay bilang balut vendor, heto siya ngayon. Nasa gitna ng isang masalimuot na kwento ng yaman, kasamaan, at lihim. Napaisip siya kung paano makakahanap ng paraan para maibunyag ang katotohanan nang hindi inilalagay sa peligro ang buhay ni Estela o ang sarili niyang kaligtasan. Romel, wika ni Estela, alam kong mahirap ito, alam kong delikado, pero kung gusto mong tumigil, maiintindihan ko. Tumingin si Romel sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tapang sa mata ni Estela. Hindi na siya ang natatakot na dalagang natagpuan niya sa damuhan. Sa kabila ng lahat ng sakit at alaala, nandito siya, handang harapin ang mga tao sa likod ng kanyang sinapit. Hindi ako titigil, sagot ni Romel. Kung si Don Marcelo ang may kagagawan nito, kailangang malaman ng lahat. Kailangan nilang makita ang totoo. Sa kabila ng pangambang nararamdaman, mas tumibay ang determinasyon ni Romel. Alam niyang mahirap kalabanin ang isang makapangyarihang tao tulad ni Don Marcelo, pero hindi siya papayag na manatili na lang sa dilim ang katotohanan. Napagtanto niyang ang labanang ito ay hindi lamang tungkol kay Estela. Ito'y laban na rin para sa hustisya, para sa bayan,
at para sa sarili niyang paninindigan. Malalim na ang gabi at tahimik ang paligid ng barong-barong. Ang tunog ng mga kuliglig at huni ng ibon sa kakahuyan ay nagsisilbing musika sa dilim. Habang natutulog si Estela sa isang banig, si Romel naman ay nakaupo sa isang lumang bangko, hawak ang isang kutsilyo. Hindi niya alam kung kailan maaaring dumating ang mga taong humahabol kay Estela, ngunit ramdam niya sa hangin ang pagbabantang paparating. May isang ilawan sa mesa, bahagyang nagbibigay ng liwanag sa kanilang maliit na tahanan. Biglang narinig ni Romel ang isang kakaibang tunog, parang isang mahinang bulong na nagmumula sa labas. Tumayo siya, pilit na inaninaw ang paligid mula sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang anino na dahan-dahang gumagalaw, tila papalapit sa kanilang pinto. Napapitlag siya at ang kanyang hawak na kutsilyo ay lalong hinigpitan. "Estela!" Mahinang tawag niya, pilit na hindi magdulot ng ingay. "Haha? Ano yon?" Sagot ni Estela, bahagyang nagising mula sa kanyang pagtulog. "Tumahimik ka muna. May tao sa labas," wika ni Romel, tahimik ngunit madiin. Kinuha ni Romel ang ilawan at mabilis na pinatay ito, pinili ang dilim kaysa sa pagkaakit ng liwanag sa aninong nasa labas. Iniharap niya ang sarili sa pintuan, handang ipagtanggol si Estela kung sakaling pumasok ang sinumang nasa labas. Ilang saglit ang lumipas, narinig niya ang pagkaluskos ng mga dahon. Lumalapit. Bumibigat ang kanyang paghinga, ngunit pinilit niyang kumalma. Biglang may nagkalampagan sa gilid ng barong-barong, parang may gumalaw sa mga piraso ng kahoy sa labas. Hindi na siya naghintay. Lumapit siya kay Estela, inabot ang kanyang kamay, at hinatak siya patungo sa likod na pintuan. "Halika, dadaan tayo sa likod," mabilis na sabi ni Romel. "Saan tayo pupunta?" Takot na tanong ni Estela. "Kahit saan basta makalayo dito," sagot ni Romel, pilit na inilalabas siya mula sa barong-barong. Nagmadali silang tumakbo sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Ang mga sanga at talahib ay humahampas sa kanilang balat, ngunit hindi iyon alintana ni Romel. Kailangan nilang makalayo, kailangan nilang itago si Estela. Naririnig niya sa likuran ang mga yabag ng taong humahabol sa kanila. Hindi lamang ito basta isang panakot, alam niyang nasa panganib ang buhay nila. "Titakbo ka lang, huwag kang hihinto," sigaw ni Romel kay Estela, habang patuloy silang naglalakad sa madilim na landas. "Ano ba to, Romel? Sino sila?" tanong ni Estela, nanginginig ang boses. "Huwag ka nang magtanong muna, basta ituloy mo lang, huwag kang titingin sa likod," sagot niya. Sa bawat hakbang, ramdam ni Romel ang bigat ng kanyang responsibilidad. Siya lamang ang pumoprotekta kay Estela laban sa isang puwersang hindi niya palubos na nauunawaan. Nang huminto sila saglit upang huminga, nagpasya si Romel na magmasid. Dahan-dahan niyang sinilip ang landas na kanilang dinaanan, ngunit sa gitna ng dilim, hindi niya maaninag ang mga humahabol sa kanila. Ngunit alam niyang nandoon sila. Ramdam niya ang presensya nila sa hangin. "Romel, ano na gagawin natin?" tanong ni Estela. Halos bulong na lamang ang kanyang boses. "Hahanap tayo ng mas ligtas na lugar. Hindi tayo pwedeng bumalik sa barong-barong. Alam na nila kung nasaan tayo," sagot ni Romel. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang anino ang sumulpot mula sa kakahuyan. Lumabas mula sa dilim ang isang tauhan ni Don Marcelo. Matangkad, malaki ang katawan, at may hawak na baston na yari sa kahoy. Tumigil si Romel at itinaas ang kanyang kutsilyo. "Sino ka?" sigaw ni Romel, sinubukang takutin ang lalaking nasa harap nila. "Ayaw kong saktan ka, bata," sabi ng lalaki, mababa ang boses at puno ng puwersa. "Ibigay mo na ang babae, hindi mo alam kung anong gulo ang pinapasok mo." "Hindi siya babalik sa inyo," sagot ni Romel, hindi umatras. "Alam ko kung sino kayo at hindi ako papayag na makuha niyo siya ulit." Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, unti-unti siyang lumapit kay Romel. Hinatak ni Romel si Estela sa likuran niya at sinubukang harapin ang tauhan ni Don Marcelo. Ang puso niya'y nagwawala sa kaba, ngunit pilit niyang inaalala ang mga aral ng kanyang lolo, na kahit sa hirap ng sitwasyon, huwag kang susuko.
Hinawakan niyang mahigpit ang kutsilyo at sa mga sandaling iyon, handa siyang ipaglaban si Estela kahit pa siya lang ang naroon para sa kanya. "Halika Estela," sabi ni Romel nang may tapang sa boses. "Hindi nila tayo makukuha. Takbo ulit. Huwag kang hihinto." Tumingin si Estela sa kanya at kahit takot, sumunod siya. Tumakbo silang muli sa masukal na kakahuyan, hinahabol ng mga anino sa dilim. Hindi sigurado kung makakalayo sila o mahuhuli. Ngunit sa puso ni Romel, alam niyang hindi niya maaaring sumuko. Sapagkat ang buhay ni Estela at marahil ang katotohanan sa bayan ng San Rafael ay nakasalalay sa bawat hakbang na ginagawa nila upang makalayo. Habang nagmamadali si Romel at Estela sa kakahuyan, napansin ni Romel ang isang anino ng lumang yungib na bahagyang natatakpan ng mga puno at makakapal na halaman. "Estela, dito tayo," bulong ni Romel. Hinatak siya patungo sa yunggib. "Sigurado ka bang ligtas tayo dyan?" tanong ni Estela. Bakas ang kaba sa kanyang tinig. "Wala tayong ibang mapupuntahan. Hindi nila tayo makikita sa loob nito," sagot ni Romel. Lumabas sa paningin nila ang madilim na pasukan ng yunggib. Halos hindi ito halata dahil natatabunan ng mga gumapang na puno at damo. Hinawi ito ni Romel at sinuri ang loob bago tuluyang pumasok. Puno ng damampot na alikabok at amoy ng lumang lupa ang paligid, ngunit walang ibang tao roon. Sa tingin ni Romel, ito ang tamang lugar upang magtago pansamantala. "Maupo ka muna dyan," sabi ni Romel habang inaakay si Estela sa isang patag na bato sa loob. "Salamat," mahinang tugon ni Estela. Hawak pa rin ang kanyang braso na may bahagyang galos. Habang tahimik silang nakikinig sa labas, narinig nila ang mga kaluskos ng paa at mahihinang tinig ng mga humahabol sa kanila. Nasa paligid lang sila. Siguradong hindi sila makakalayo, wika ng isa. "Baka pumasok sila sa masukal na bahagi. Hanapin natin sila doon," sagot ng isa pang boses. May halong galit at pagod. Hinawakan ni Romel ang kanyang kutsilyo, naghanda sa anumang maaaring mangyari. Habang tahimik niyang pinakikinggan ang bawat yabag, unti-unti niyang naisip na kailangan nilang humingi ng tulong. Ang kulto ni Don Marcelo ay hindi isang bagay na kaya niyang harapin ng mag-isa. Ang kwento ni Estela, ang pagkawala ng ibang kababaihan, at ang takot na bumabalot sa bayan ng San Rafael. Lahat ng ito'y nangangailangan ng tulong mula sa taong may alam sa sistema. At doon niya naalala si Ginoong Alvaro. Si Alvaro ay isang retiradong pulis na kilala noon sa pagiging matapat at matapang. Bagaman matagal na siyang wala sa serbisyo, may tiwala si Romel sa kanya. Kilala siya sa kanilang bayan bilang isang pulis na walang sinasanto pagdating sa paghanap ng hustisya. Matagal nang hindi sila nagkita, ngunit kung may isa mang tao na maaaring maniwala at tumulong sa kanila, iyon ay si Alvaro. "Estela," sambit ni Romel habang nakatingin sa kanya. "Kilala ko ang isang tao na pwedeng tumulong sa atin." "Sino siya?" tanong ni Estela. "Si Ginoong Alvaro. Dating pulis, pero matagal na siyang retirado. Alam kong makikinig siya sa kwento natin. Siya lang ang naiisip kong pwedeng tumulong," sagot ni Romel. "Sigurado ka bang maaasahan natin siya?" May halong alinlangan sa tinig ni Estela. "Hindi siya tulad ng iba. May prinsipyo siya. Kung may magagawa siya para iligtas tayo, gagawin niya iyon," paliwanag ni Romel. Tumahimik si Estela sandali, ngunit sa huli tumango. "Kung sa tingin mo ay makakatulong siya, susunod ako. Hintayin lang nating lumayo ang mga humahabol sa atin. Pagkatapos, lalakarin natin ang papunta sa bahay niya. Nasa kabilang bahagi ng bayan ang bahay niya, pero kung maglalakad tayo sa dilim, baka hindi nila tayo mahanap," sabi ni Romel. Ilang oras din ang lumipas bago tuluyang tumahimik ang labas ng yungib. Nang sigurado na silang wala ng mga tauhan ni Don Marcelo na malapit, sinimulan na nilang tahakin ang daan patungo kay Alvaro. Mahirap ang landas, madilim, maraming tinik at damo, at kakaunti lamang ang buwan na nagbibigay liwanag sa kanilang daraanan. Ngunit sa bawat hakbang, napanatili nila ang kanilang determinasyon. Nang marating nila ang bahay ni Alvaro,
isang maliit na kubo na may palumpon ng mga halaman sa harap. Mabilis na kumatok si Romel. "Romel? Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras?" Tanong ni Alvaro nang buksan ang pinto. Bakas sa kanyang mukha ang pagkabigla nang makita ang dalaga sa likod ni Romel. "Ginoo, pasensya na sa abala, pero kailangan namin ng tulong nyo." Mabilis na sagot ni Romel. "Tuloy kayo," sagot ni Alvaro habang iniaayos ang ilaw sa loob ng bahay. Pagpasok nila, agad nagsalaysay si Romel ng buong kwento. Kung paano niya natagpuan si Estela, kung ano ang sinapit nito, at ang nalaman niya tungkol kay Don Marcelo at sa kulto. Habang nakikinig, si Alvaro ay tahimik lamang, ngunit kita sa kanyang mga mata ang lalim ng iniisip. "Kung totoo ang sinasabi mo, matagal na palang may nangyayaring ganito sa bayan natin," wika ni Alvaro matapos ang kwento ni Romel. "Opo, at hindi lang po ito basta-basta. Buhay ni Estela ang nakataya at baka may iba pa pong nasa peligro," sagot ni Romel. "Kung totoo ang sinasabi mo, Romel, hindi natin ito pwedeng ipagsawalang bahala. Marami akong dating kasamahan na hindi na aktibo, pero baka may magagawa tayo para magsimula ng investigasyon." Tumingin si Alvaro kay Estela. "Miss, hindi ko kayo kilala, pero kung totoo ang sinapit nyo, dapat magkaalaman na. Hindi pwedeng patuloy na maghari ang kasamaan." "Handa po akong makipagtulungan," sagot ni Estela, bagamat may halong kaba. "Gusto kong mabigyan ng hustisya ang mga nawawala." "Magandang desisyon yan," sabi ni Alvaro. "Romel, hayaan niyo akong makipag-ugnayan sa ilang kakilala ko. Gagawa tayo ng hakbang para maimbestigahan ang mga sinasabi niyo. Pero dapat maging maingat tayo. Kapag nalaman nilang may ginagawa tayo, baka mapahamak kayo lalo." "Ginoo, gagawin namin ang kailangan. Basta't hindi kami susuko," sagot ni Romel. Sa gabing iyon, nagsimula ang unang hakbang tungo sa paghahanap ng hustisya. Sa tulong ni Alvaro, nabuhay ang pag-asa ni na Romel at Estela na mabibigyang liwanag ang mga misteryo at mailalantad ang katotohanan. Ngunit alam nilang hindi magiging madali ang lahat. Nasa unahan pa rin nila ang isang malakas na kalaban at isang maitim na sikreto. Lumipas ang ilang araw matapos ang unang pagkikita nila kay Ginoong Alvaro at nagkaroon na ng mas malinaw na plano si Romel at Estela. Sa tulong ng retiradong pulis, unti-unting nabuo ang mga piraso ng kanilang kwento. Tahimik ngunit sistematiko ang kanilang mga kilos. Hindi sila maaaring gumawa ng ingay bago mabuo ang sapat na ebidensya laban sa kulto at kay Don Marcelo. "Romel, may mga kakilala akong dating kasama sa serbisyo. Baka may maitulong sila sa pagsasagawa ng mas masusing investigasyon," wika ni Alvaro isang umaga habang nagkakape sa kanyang kusina. "Salamat po, Ginoo," sagot ni Romel. "Kailangan talaga nating mapagtibay ang kaso, lalo na kung ganito kalaking pangalan ang kalaban natin. Basta't mag-ingat ka. Hindi mo alam kung saan sila kukuha ng impormasyon. Kung kaya nilang hanapin si Estela dati, kaya din nilang sundan ang kilos natin." "Hindi ako natatakot," sagot ni Romel, ngunit alam niyang hindi iyon ganap na totoo. Ramdam niya pa rin ang kaba sa bawat paglabas niya ng bahay. Habang si Alvaro ang nag-aasikaso ng pagkuha ng mga pahayag mula sa ibang biktima, si Romel naman ay palihim na nakikipag-usap sa mga dati niyang suki, mga tindera sa palengke, at mga taga-roon sa kanilang bayan. Hindi niya ito ginagawa ng direkta, bagkus nagtataka-tanong siya sa paraang tila nagkukwento lamang. Sa ganitong paraan, nakakalap siya ng mga chismis at detalye tungkol sa pamilya Montemayor at sa misteryosong ritual. "Romel, bakit ka ba biglang interesado sa pamilya Montemayor?" tanong ng isang matandang tindera sa palengke. "Wala naman, Aling Lita," palusot ni Romel. "Nagulat lang ako na parang biglang tahimik na tahimik sila. Wala nang mga paparty, wala nang mga donasyon." "Alam mo, Romel," bulong ni Aling Lita, "may narinig akong usapan noon. Yung mga alaga nilang tauhan, biglang nagkawalaan. Tapos yung ilang batang babae, ayun na nga, biglang nawala rin. Kung tutuusin, baka sila lang talaga ang may alam kung anong nangyari."
Ano po bang sinasabi ng mga tao tungkol kay Don Marcelo? Naku anak. Akala mo ba walang alam ang mga tao sa mga chismis? Pero takot lang talaga silang magsalita. Don Marcelo pa lang, sino bang gustong kalabanin siya? Habang iniipon ni Romel ang lahat ng impormasyon, napagtanto niya ang bigat ng kalaban nilang nakaharap. Hindi lamang si Don Marcelo ang kailangang harapin, kundi pati na rin ang takot na nagmumula sa mga tao. Kailangan nilang makumbinsi ang bayan na hindi na sila dapat manahimik. Kailangang makita ng lahat na hindi ang pangalan ni Don Marcelo ang mahalaga, kundi ang mga buhay na nasira ng kanyang lihim na gawain. Samantala, si Estela naman ay tahimik na nagbibigay ng kanyang salaysay kay Alvaro. Inilalarawan niya ang ritual na sinapit, ang mga mukha ng tao sa paligid, at ang mga detalye ng simbolo sa altar. Sa bawat detalyeng inilalabas niya, kitang-kita ang sakit sa kanyang mga mata. Alvaro, may marka sa lupa, sa gitna ng altar, sabi ni Estela. Hindi ko ito makakalimutan. Parang sigil, gawa sa pulang tinta o dugo. May larawan ka ba ng sigil na iyon? O kaya'y kaya mo bang iguhit? Tanong ni Alvaro. Oo, subukan ko, sagot ni Estela. Agad siyang kumuha ng lapis at papel at maingat na ginuhit ang naaalala niyang simbolo. Makakatulong ito, sabi ni Alvaro matapos niyang makita ang iginuhit. Kailangan nating ipakita ito sa isang eksperto. Baka matrace natin ang pinagmulan ng simbolong ito. Habang tumatakbo ang investigasyon, unti-unti ring lumalabas ang pressure mula sa mga tao sa paligid nila. Isang gabi, habang pauwi si Romel mula sa palengke, may isang lalaking nakasunod sa kanya. Hindi ito pamilyar sa kanya. Malaki ang katawan, may suot na sombrero, at halatang hindi taga San Rafael. Romel! Tawag ng lalaki, ngunit hindi siya lumingon. Sa halip, binilisan niya ang lakad at dumaan sa isang makitid na eskinita. Romel, hindi mo dapat ginagawa ito, sabi ng lalaki mula sa likuran, habang pinilit abutan si Romel. Huwag mo akong sundan! Sagot ni Romel ng may tapang, ngunit ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Kung gusto mo pang mabuhay, itigil mo ang pang-uusisa mo, sagot ng lalaki bago ito tumigil sa paghabol. Napahinto si Romel, pinag-isipan kung ano ang susunod niyang gagawin. Pero sa halip na magtago, lalo lamang tumibay ang kanyang determinasyon. Kailangan nilang ipagpatuloy ang laban. Sa tulong ng mga impormasyon mula kay Alvaro at sa nakalap na testimonya ni Estela, nakumbinsi nila ang ilang lokal na mamamahayag na i-cover ang kwento. Sa una, nag-atubili ang mga reporter dahil alam nilang malakas ang impluensya ni Don Marcelo. Pero nang maipakita ang mga ebidensya, ang mga larawan ng sigil, ang testimonya ni Estela, at ang mga pahayag ng ilang naunang biktima, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Lumabas ang mga artikulo tungkol sa misteryo ng Montemayor, at kahit hindi pa direktang pinangalanan si Don Marcelo, nabaling ang mata ng publiko sa kanyang pamilya. Nabasa mo ba ang balita kanina? Tanong ng isang tindera kay Romel. Oo nga, sagot ni Romel. Mukhang may mga bagong detalye na lumabas. Nako, kung totoo yang sinasabi ng mga tao, kailangan talagang managot si Don Marcelo. Tama ka, sagot ni Romel. Pilit na itinatago ang sariling koneksyon sa mga lumabas na impormasyon. Hindi nagtagal, naging mainit na usapan sa bayan ang kulto, ang mga nawawalang kababaihan, at ang pangalan ng Montemayor. Dumami ang mga taong nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Mga dating kasambahay, mga kaibigan ng mga nawawala, at kahit ilang dati nang nanahimik dahil sa takot. Unti-unting nabuo ang larawan ng isang sistematikong kasamaan na matagal nang nakatago sa ilalim ng pangalan ng isang iginagalang na pamilya. Ang laban ni Romel, Estela, at Alvaro ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa bawat lumabas na detalye, lalong nagiging malinaw ang kanilang misyon. Mailantad ang totoo, mabigyan ng hustisya ang mga nawawala, at wakasan ang pananakot ng kulto sa bayan ng San Rafael. Habang tumitindi ang atensyon ng media at publiko sa kaso ng mga nawawalang kababaihan, unti-unting nawalan ng kontrol si Don Marcelo. Ang mga artikulo at pahayag laban sa kanya
ay tila apoy na hindi na mapapatay. Dumami ang mga tao at opisyal na humihingi ng hustisya para sa mga biktima. Sa bawat balita, nabubunyag ang mga nakaraang gawaing lihim ng pamilya Montemayor. At habang ang pangalan ni Don Marcelo ay dati simbolo ng yaman at kabutihan, ngayon ay nagiging sagisag na ng pananamantala at kasamaan. Sa harap ng mga alegasyon, sinubukan ni Don Marcelo na gamitin ang kanyang koneksyon upang patahimikin ang mga usapan. Inutusan niya ang kanyang mga abogado na magpalabas ng mga press statement. Idiniin na ang lahat ng lumalabas na impormasyon ay pawang kasinungalingan at hindi batay sa katotohanan. Ngunit sa halip na makuha ang simpatiya ng publiko, lalo lamang siyang nabalot ng pagdududa. Isang dating tauhan ng kulto ang nagbigay ng panibagong bigat sa kaso. Sa kanyang pahayag, isiniwalat niya ang matagal ng lihim ng Montemayor. Matagal na akong konektado sa kanila. Ang mga ritual na ginagawa namin ay hindi basta mga seremonyang panrelihiyon. Alam namin kung bakit ito ginagawa, para sa kanilang kasaganahan, para sa kanilang kapangyarihan. Ang bawat alay ay may layunin, at ako mismo ang nagtayo ng mga altar na ginagamit sa mga ritual. Ang paglabas ng testigong ito ay nagdulot ng malawakang galit mula sa publiko. Hindi na kayang balewalain ng mga lokal na opisyal ang kaso. Dumami ang mga sumusuporta sa panawagan ng investigasyon. Sa kabila ng malalakas na koneksyon ni Don Marcelo, ramdam na ang presyur mula sa lahat ng panig. Ilang beses siyang tinangkang makipag-ugnayan sa mga awtoridad. Dala-dala ang alok ng malaking pera upang patahimikin ang kaso. Ngunit ang impluwensya ng media at ang presyur ng publiko ay masyado ng malakas. Hindi na nila tayo titigilan, wika ni Don Marcelo sa kanyang abogado habang nagmamadaling naglalakad papasok sa isang opisina. Gumawa kayo ng paraan, ayusin niyo to. Don Marcelo, mahirap na pong patahimikin ang sitwasyon. Masyado ng maraming ebidensya laban sa inyo. Sagot ng abogado, halatang alanganin. Kung hindi nyo to maayos, may paraan pa rin akong gagawin. Hindi ako basta mawawasak ng mga bintang na to. Tugon ni Don Marcelo, ngunit kahit sa boses niya ay naroon na ang bahid ng pagkabalisa. Sa kabila ng kanyang mga hakbang, patuloy ang paglobo ng galit ng bayan. Hindi na lang mga lokal na mamamayan ang humihingi ng hustisya, kundi pati na rin ang ilang grupo mula sa ibang lugar. Tumindi ang presyur sa mga opisyal na simulan ang masusing investigasyon. Hindi na makakaila ang dami ng ebidensyang tumuturo sa pamilya Montemayor at kay Don Marcelo bilang utak ng mga nakaraang pagkawala. Nang sumiklab ang galit ng publiko, napilitan si Don Marcelo na humarap sa media. Sa isang press conference, itinanggi niya ang lahat ng akusasyon. Sinabing siya ay biktima ng mga taong nais lamang sirain ang kanyang pangalan. Wala akong kinalaman sa mga paratang na ito, sabi niya sa harap ng mga kamera. Lahat ng mga sinasabi nila ay pawang kasinungalingan at gawa-gawa lamang ng mga tao na naiinggit sa aming tagumpay. Hindi ko hahayaang siraan ako ng mga walang basehang alegasyon. Ngunit sa halip na linisin ang kanyang pangalan, ang kanyang pahayag ay tila naging patunay sa maraming tao na siya nga ang may sala. Ang kanyang tono, ang kanyang kilos, lahat ng ito'y nagdagdag pa sa pagdududa ng publiko. Sa likod ng kamera, naroon sina Romel at Estela, tahimik na pinapanood ang pagharap ni Don Marcelo. Hindi ba niya naiintindihan na lalo lang niyang binabaon ang sarili niya? Wika ni Estela, hawak ang kamay ni Romel. Lalabas din ang totoo. Konting panahon na lang, sagot ni Romel, halata ang tiwala sa boses. Isang gabi, sa gitna ng kaguluhan sa balita, biglang nawala si Don Marcelo. Tila ba may nagbalak siyang ilayo mula sa sentro ng kontrobersya. Ayon sa mga ulat, may isang grupo ng mga sasakyan ang nakita sa malapit sa kanyang mansyon. Mga hindi pamilyar na plaka, at bigla na lang nawala. Sinubukan ng ilang reporter na sumunod, ngunit walang bakas na natagpuan. Nagtatago siya, wika ni Alvaro habang nanonood ng balita sa kanyang maliit na telebisyon. Tulad ng inaasahan, pero hindi siya makakatakas sa batas. Hindi habang narito tayo para lumaban. Ang pagkawala ni Don Marcelo ay hindi nagpaalala sa mga tao. Bagkus, mas lalong nagtulak sa kanila
upang hanapin ang hustisya. Patuloy ang mga pahayag mula sa mga dating tauhan ng kulto, mula sa mga dating biktima, at mula sa mga kaanak ng mga nawawala. Ang katotohanan ay unti-unting lumalabas sa liwanag, at kahit wala si Don Marcelo sa harap ng publiko, hindi ito naging hadlang upang patuloy siyang panagutin. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng malawakang pagkilos upang mas palakasin ang kaso. Bagamat nawawala si Don Marcelo, ang pangalan niya ay nanatili sa gitna ng lahat ng usapan. Ang pagbagsak ng kanyang reputasyon ay hindi na mapipigilan. Isang pamilyang may matagal ng kapangyarihan ang ngayon ay nawawasak dahil sa mga lihim nitong hindi na kayang itago. Tahimik ang gabi sa munting bahay kung saan nanatili sina Romel, Estela at Alvaro. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang mawala si Don Marcelo sa publiko, at bagamat naging mas mahinahon ang mga tao sa paligid, nararamdaman pa rin nila ang banta. Wala silang ideya kung nasaan si Don Marcelo o kung ano ang sunod niyang hakbang, ngunit alam nilang hindi ito natatapos sa simpleng pagkawala lamang. Habang abala si Alvaro sa pag-check ng kanyang lumang baril sa isang sulok ng bahay, si Estela naman ay nakahiga sa banig at pilit na pinapatahan ang sarili. Si Romel ay nasa tabi ng pinto, hawak ang kanyang kutsilyo, binabantayan ang bawat kaluskos sa labas. Ramdam nila ang bigat ng bawat sandali, tila pinipiga ang kanilang mga kaluluwa ng takot at kaba. Romel, bulong ni Estela mula sa kanyang pwesto. Sa tingin mo ba, matatapos pa ang lahat ng ito? Matatapos din, sagot ni Romel, bagamat may alinlangan sa kanyang boses. Ang mahalaga, hindi tayo sumusuko. Alvaro, sabat ni Estela, tumingin kay Alvaro na abala sa kanyang baril. Bakit kaya sila tahimik nitong mga nakaraang araw? Hindi kaya. Baka nagpaplano, putol ni Alvaro. Laging ganun ang estilo nila. Tahimik muna, tapos biglang aatake. Kaya dapat handa tayo. Dapat ba nating umalis dito? Tanong ni Estela, halata ang pagkabahala. Hindi, sagot ni Alvaro. Mas delikado kung lagi tayong gumagalaw. Dito muna tayo. Alam natin ang paligid. Alam natin kung saan pwedeng dumaan kung sakaling umatake sila. Ngunit sa gabing iyon, ang tahimik na paghihintay ay biglang naputol ng isang nakakabinging tunog. Isang malakas na kalampag mula sa labas. Biglang tumayo si Romel, hinigpitan ang hawak sa kanyang kutsilyo at sinenyasan si Estela na tumahimik. Si Alvaro naman ay mabilis na tumayo at itinutok ang kanyang baril sa direksyon ng ingay. Dito na sila, sabi ni Alvaro, kalmado ngunit mariing boses. Paano nila tayo nahanap? Bulong ni Estela nanginginig. Hindi na mahalaga, sagot ni Romel. Ang mahalaga, makaalis tayo rito ng buhay. Biglang sumiklab ang putok ng baril mula sa labas. Nabiyak ang katahimikan ng gabi. Tumalsik ang mga bubog ng bintana at narinig nila ang sigaw ng isang lalaki sa labas. Ilabas niyo si Estela! Bulyaw ng isang boses. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Romel kina Estela at Alvaro habang mabilis na tumakbo sa likuran ng bahay upang tingnan kung may lalabas na kalaban doon. Oo, sagot ni Alvaro habang naghahanda. Pero hindi tayo pwedeng manatili rito. Kung mas marami sila, mawawala ang kalamangan natin. Habang patuloy ang engkwentro, narinig nila ang mga yabag ng mga armadong lalaki papalapit. Si Alvaro ay patuloy na nagpaputok at sa tuwing tatama ang kanyang bala, naririnig ang sigaw ng mga umaatake. Si Romel naman ay handang sumabak kung sakaling makapasok ang mga ito sa loob. Tumindi ang laban at bagamat makitid ang espasyo ng kanilang bahay, nagamit nila ang kanilang posisyon upang makapanlaban. Romel, sa likod! Sigaw ni Alvaro. Agad tumakbo si Romel patungo sa pintuan sa likod at doon ay napatay niya ang isa sa mga lalaki gamit ang kanyang kutsilyo. Nangyari ito ng mabilis, ngunit hindi niya ininda ang takot o pagkadiri. Ang nasa isip niya lamang ay ang kaligtasan ni Estela. Biglang nagkaroon ng saglit na katahimikan. Tila umatras muna ang mga lalaki upang muling magplano.
Ngunit habang iniisip nila na maaaring nanalo na sila, narinig nila ang isang boses na hindi nila inaasahan. "Estela!" Sigaw ng isang galit na boses mula sa labas. "Alam kong narito ka. Lumabas ka na." Si Don Marcelo. Nagulat si Romel at Estela. Hindi nila inaasahan na mismong si Don Marcelo ang naroon. "Lalabas ka ba o papatayin ko kayong lahat?" Bulyaw niya. Ang tinig niya ay puno ng galit at desperasyon. "Huwag kang lalabas," sabi ni Romel kay Estela. Hinatak siya patungo sa isang sulok. "Romel," bulong ni Estela, halata ang takot sa kanyang mukha. "Walang aalis dito," sabi ni Alvaro, itinaas ang kanyang baril. "Kung gusto niyang pumasok, dito natin siya haharapin." Hindi nagtagal ay pumasok si Don Marcelo, sugatan ngunit galit na galit. Hawak niya ang isang baril at sa bawat hakbang, ramdam mo ang tensyon sa loob ng bahay. Tila hindi na siya ang dating makapangyarihang negosyante. Ngayon ay isang taong puno ng puot at desperasyon. "Estela, ikaw ang sumira ng lahat," sigaw ni Don Marcelo, nakatutok ang baril sa kanya. "Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang pangalan ko. Kung hindi mo sana nilabanan ang ritual, wala sanang ganito. Ang lahat sana'y maayos." Ngunit sa isang mabilis na galaw, tinutok ni Alvaro ang kanyang baril at pinaputukan si Don Marcelo sa balikat. Tumalsik ang baril nito at agad siyang napaupo sa lupa, hawak ang sugatang balikat. "Alvaro, anong ginawa mo?" Sigaw ni Don Marcelo habang pilit na hinahanap ang kanyang baril. "Tapos na ang paghahari mo," sagot ni Alvaro. "Wala ka nang babalikan. At sa pagkakataong ito, sigurado akong mananagot ka." Sa gabing iyon, bumagsak si Don Marcelo. Hindi sa paraang inasahan niya, kundi sa kamay ng mga taong hindi niya akalaing lalaban sa kanya. Sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan at impluwensya, hindi niya naitakas ang katotohanan. Dumating na ang panahon ng kanyang pagbagsak. Makalipas ang ilang linggo matapos ang pag-aresto kay Don Marcelo, unti-unting natamo ng San Rafael ang hustisyang matagal nang hinihintay. Sa tulong ng mga mamamahayag, ipinakita sa buong bansa ang lawak ng kasamaan sa likod ng pamilyang Montemayor. Mula sa mga dating tahimik na biktima hanggang sa mga matatandang tagalinis ng mga altar, bawat isa ay nagkaisa upang ilahad ang katotohanan. Isang araw, dumagsa ang tao sa munisipyo ng San Rafael para saksihan ang huling pagdinig sa kaso. Si Don Marcelo, naka-wheelchair at halatang lupaypay, ay dinala sa harap ng hukuman. Naroon si Romel, tahimik na nakaupo sa likuran, kasama si Estela at Ginoong Alvaro. Ang mga biktima, ang kanilang mga pamilya, at pati na rin ang mga mamamahayag ay nagtipon upang makita ang katarungan. Sa tagal ng panahon, natatakot kaming magsalita, pahayag ng isang ginang na nawalan ng anak. Pero ngayon, hindi na. Hindi na kami matatakot. Hindi na kami tatahimik. Sumang-ayon ang karamihan sa bulwagan at sa bawat salaysay ng mga testigo, lalong napag-alaman ng bayan ang kabuktutan ng kulto. Hindi na lamang ito usapin ng pagkawala ng kababaihan, kundi pati na rin ng sistematikong pang-aabuso ng kapangyarihan. Bago pa man magtapos ang pagdinig, nagbigay ng maikling pahayag si Romel nang tanungin ng isang reporter. "Romel," tanong nito, "ano ang nararamdaman mo ngayon na unti-unti nang nakikita ng bayan ang katotohanan?" Tahimik na tumitig si Romel sa kamera bago sumagot. "Ang gusto ko lang ay ang makita ang hustisya. Hindi ko inaasahang tawagin akong bayani. Ginawa ko lang ang sa tingin ko'y tama." Sa kanyang mga simpleng salita, lalong humanga ang mga tao sa kanya. Hindi niya hinangad ang papuri. Ang tanging mahalaga sa kanya ay mailigtas si Estela at maibalik ang kapayapaan sa San Rafael. Si Estela naman, matapos ang lahat, ay hindi na ang dating mahinhin at sunod-sunuran. Bagamat bumalik siya sa kanyang pamilya, nagkaroon siya ng tapang na tumindig para sa sarili. "Hindi na ako babalik sa dating Estela," wika niya kay Romel isang araw habang nag-uusap sila sa labas ng bahay ni Alvaro. "Hindi na ako matatakot sa kanila." "Alam kong kaya mo na," sagot ni Romel, nginisian siya. "Hindi mo na kailangang itago ang totoo."
Ikaw ang nagturo sa akin ng tapang, Romel, sagot ni Estela. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko na naisip na kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Habang lumilipas ang panahon, naging mas tahimik ang San Rafael. Ang dating mga usap-usapan tungkol sa mga nawawala ay napalitan ng kwento ng muling pagbubuklod ng mga pamilya, ng mga bagong pagsisimula at ng pag-asa. Ang bayan, bagamat may mga peklat na, ay bumangon mula sa madilim nitong nakaraan. Si Romel, sa kabila ng kanyang pagiging isang simpleng balut vendor, ay nagkaroon ng pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay. Isang mayamang negosyante ang lumapit sa kanya at nag-alok ng tulong upang makapagpatayo ng sariling tindahan. Romel, sabi ng negosyante, napahanga mo ako sa iyong tapang at prinsipyo. Alam kong matagal ka nang nangangarap ng sarili mong negosyo. Gusto kitang tulungan. Sir, sobra po itong biyaya para sa akin, sagot ni Romel, halata ang pagkabigla. Maraming salamat po. Ikaw ang nagtrabaho para sa tagumpay na ito, sagot ng negosyante. Ang tulong ko lang ay para mabigyan ka ng panibagong simula. At sa wakas, nabuksan ni Romel ang isang maliit na tindahan ng pagkain sa gitna ng bayan. Hindi lamang balut ang ibinebenta niya, kundi pati na rin ang iba't ibang klase ng pagkain na minahal ng mga tao sa San Rafael. Sa tuwing may bibili, palaging may mga kwento tungkol sa ginawa niya para sa bayan. Hindi niya gustong maging sentro ng atensyon, ngunit alam niyang ang kanyang kwento ay inspirasyon para sa iba. Isang hapon, habang nakaupo si Romel sa labas ng kanyang tindahan, dumaan si Estela. Ang ganda ng tindahan mo, sabi niya, ngumiti kay Romel. Salamat, sagot ni Romel. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tumulong. At syempre, sa iyo rin. Kung hindi mo sinabi ang totoo, hindi mangyayari lahat ng ito. Ngumiti si Estela. Hindi ko rin magagawa kung wala ka. Kaya salamat din. Nagkatinginan sila sandali bago muling bumalik si Estela sa kanyang landas. Si Romel, sa kanyang puso, ay nagpasalamat sa bawat hakbang na ginawa niya. Kahit mahirap, kahit puno ng panganib. Sapagkat sa huli, ang paggawa ng tama ang nagdala sa kanila sa mas maliwanag na bukas. Sa paglipas ng mga taon, ang bayan ng San Rafael ay unti-unting bumangon mula sa bangungot ng nakaraan. Ang mga kalsadang minsang binalot ng takot ay ngayoy puno ng buhay, tawanan, at kwento ng pag-asa. Ang mga tao ay muling natutong magtiwala sa kanilang kapwa, sa hustisya, at higit sa lahat, sa posibilidad ng pagbabago. Si Romel, na dati isang simpleng balut vendor, ay nagtataglay na ngayon ng isang bagay na noon ay pangarap lamang niya. Sa gitna ng bayan, may nakatayo ng maliit, ngunit maaliwalas na restaurant na kilala sa masarap na balut, itlog na maalat, at iba pang lokal na putahe. Sa harap ng restaurant, naroon ang pangalan niyang nakapaskil, Romel's Homegrown Delights. Araw-araw, dinadayo ng mga tao ang kanyang lugar upang tikman ang kanyang mga espesyalidad. Ang dating maliit na pangarap na magpatayo ng sariling tindahan ay lumago sa paraang hindi niya akalain. Isang gabi, habang inaayos ni Romel ang mga mesa sa labas ng kanyang restaurant, napansin niyang may batang lalaki na naglalakad sa kalsada. Nakaakbay sa balikat nito ang isang basket na puno ng balut, at sa kabila ng pagod sa kanyang mukha, bakas ang sipag at tiyaga. Para bang nakita ni Romel ang kanyang sarili noong kabataan niya. Ngumiti siya, naalala ang mga gabi kung saan iniikot niya ang buong bayan, sigaw ng balut Pinoy, habang bitbit ang kanyang lumang basket. Mula sa maliit na bagay na iyon, nagbago ang kanyang kapalaran dahil sa tapang, sipag, at determinasyong bumangon mula sa hirap. Boy, tawag ni Romel. Halika nga dito. Nagulat ang bata, ngunit agad din itong lumapit. Opo, kuya. Balut po ba? Hindi. Gusto ko lang itanong, ilang taon ka na ba? Tanong ni Romel habang nakaupo sa isang mesa, nakatingin sa bata. 12 na po. Pero kuya, ang dami ko pang kailangang ibenta. Sagot ng bata, halatang nagmamadali. Ganito, hindi ko kailangan ng balut ngayon, pero siguro gusto mo muna magpahinga. Maupo ka sandali. Alok ni Romel. Ngumiti ang bata at umupo sa tapat niya.
Sige po, pero sandali lang ha. Dami ko pang kailangang benta. Tinitigan ni Romel ang bata na parang nakikita ang isang piraso ng sarili niya noon. Napaisip siya kung paano nagbago ang buhay niya, mula sa pagiging simpleng tindero sa kalsada hanggang sa pagiging isang taong hinahangaan sa bayan. Alam mo boy, minsan ganyan din ako, kwento ni Romel habang nakangiti. Gabi-gabi, umiikot, sigaw ng sigaw, tinda dito, tinda doon. Akala ko noon, hanggang doon na lang ako. Pero alam mo, kung magtuloy-tuloy ka lang, kung magtiyaga ka at magtiwala, dadating din ang panahon na magbabago ang lahat. Tumango ang bata, halatang interesado sa sinasabi ni Romel. Sige po kuya, salamat sa payo. Sana nga po ganun din ang mangyari sa akin. Sagot ng bata, bago muling bumalik sa kanyang paglalakad. Pagkatapos ng maikling usapan, pinanood ni Romel ang bata habang unti-unting lumalayo ito sa kalsada. Isang parte ng kanya ang natuwa na makita ang bagong henerasyon ng mga nagtitinda. Ngunit sa kabilang banda, dama niya ang bigat ng kanilang pinagdadaanan. Naisip niya kung paano siya magiging inspirasyon sa iba. Paano niya matutulungan ang mga tulad ng batang iyon na mangarap at mangibabaw sa mga hamon ng buhay. Samantala, si Estela naman ay abala sa kanyang bagong misyon. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ang sakit ng nakaraan, ang kawalang katarungan, natagpuan niya ang lakas ng loob upang gawing inspirasyon ang kanyang mga karanasan. Itinatag niya ang isang maliit na organisasyong tumutulong sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso. Kasama ang ilang kaibigang abogado at social worker, bumuo siya ng isang lugar kung saan maaaring tumuloy ang mga nangangailangan ng tulong. Naging sandigan siya ng mga babaeng nawalan ng boses, nagbibigay ng lakas ng loob upang muling tumindig at harapin ang mundo. Isang gabi, dumalaw si Estela sa restaurant ni Romel. Habang nagkukwentuhan sila, mas naging malinaw na hindi kailanman naglaho ang kanilang pagkakaibigan. Bagamat hindi sila naging magkasintahan, nanatiling matibay ang kanilang ugnayan. Romel, nakita mo ba yung balita kanina? May nahanap na naman silang babaeng nawawala dati, pero buhay, sabi ni Estela habang umiinom ng kape. Oo, nakakatuwa hindi ba? Parang unti-unti nang lumalabas lahat ng katotohanan, sagot ni Romel. Ang dami pa ring natatakot, pero alam mo, habang mas dumadami ang mga taong handang magsalita, mas marami tayong matutulungan, sabi ni Estela. Salamat sa ginagawa mo, Estela. Ang layo na nang narating mo, sagot ni Romel. Naging posible lahat ng to dahil sa'yo, Romel, sagot ni Estela. Hindi ko magagawa ang ginagawa ko ngayon kung hindi mo ako tinulungan dati. Ngumiti si Romel, sabay iling. Tayo ang tumulong sa isa't isa. Pareho tayong nakabangon dahil sa tapang at pagtitiwala. Ang bayan ng San Rafael, na minsang binabalot ng takot at lihim, ay ngayon naging mas ligtas at mas makatarungan. Sa tulong ng mga tulad ni Romel at Estela, muling bumalik ang pagkakaisa ng mga tao. Ang dati madilim na kasaysayan ay napalitan ng mga kwento ng pag-asa, pagbabago at tagumpay. At habang lumilipas ang panahon, ang kanilang kwento ay mananatili bilang paalala na kahit gaano kadilim ang nakaraan, palaging may liwanag na naghihintay sa dulo.